tabla si Wesley nung game 1 against Dominguez sa may classical time control. Ang taas ng percentage, yung huling video ko, napanood nyo na ba? Anyway, game number 2, anong nangyari? Hindi ko na po i-analyze yung game number 2 sa classical event. Pero eto po yung kanilang accuracy. Ipakita po natin. 99% pareho ulit. Bibilisan ko na lang Napaka-perfect maglaro. Ayan Equal hanggang dulo. Nag-1 po na pa si Wesley saglit Ayan pero grabe kalinya lahat napalit-palit lang po yan. And then, ayan, tinabla po dito ni Dominguez, perpetual check. Yan po ang nangyari. So, tabla, napunta po sila sa rapid tiebreak. Ano yung nangyari sa rapid tiebreak? Ito po, game number 1. Tabla na naman. And once again, pakita ko yung accuracy. 99% na naman. At paulit-ulit silang ganyan. So, yung second game, natabla na naman ng rapid Napunta sila sa blitz. Tabla yung first game. At yung second game po ng blitz, ayun, tabla na naman. So, ang score po nila, 6 na tabla. Pero yung mga accuracy, pusang gala yung dalawang to. Alas mga engine naglalaro. Ayun 98%. Blitz na yan ano mangyayari pag puro tabla? Napunta po sila sa Armageddon. Black po dyan si Wesley So, ano ang time control niyan? Ang time control po niyan, 3 minutes si Dominguez, 2 minutes si Wesley, pero may increment na 2 seconds per move. Ang matindi dyan, tabla lang kailangan ni Wesley. Since tabla po yung 6 na laro, baka naman Wes, kaya mo nang itabla yan. Tingnan natin kung ano ang nangyari. Puti po si Wesley, si Dominguez nag-E4, black si Wesley E5, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Knight F6. Ayun, Italian na naman. Ganyan yung laro nila, yung 3 laro na natabla. Ayan ayan na naman naulit na naman. Typical na typical sa Italian, nag-castling, umatras agad yung Bishop. Lahat po yan ay linya. Ito po yung Duke of Piano pero meron pong 510 games na natala na official tournament. And nag-bishop lang po sa E6, kinapture, takes, and then nag-B4. Agresibo na sinagot lang po ng knight to H5. Tumira po ng bishop E3, knight to F4. Nag-rook lang po nun sa may F1 na bumalik lang Bakit kaya bumalik? Pandepensa po siguro sa F2. Ewan kung ba't kailangan niya depensahan. Sinagot ng Queen F6 yan. And then, dito po, tumira ng Knight B2. Ito pong si Dominguez, nabigla po ako dyan. Pati po yung mga commentator sa tournament. Bakit? Binibigay lang po ito pong pawn. Pero Dominguez, ang bilis tinira yan. It turns out that knight is in big trouble dahil may G3. Trap pala. Kaya po hindi pwedeng capturein. Tapos gaganon later on. Galing ni Dominguez Preparado talaga. Ibalik natin. Ang ginawa ni Wesley, nag-queen na lang doon, hitting the pawn on G2 na gusto niyang matihin pero kinapture yung kabayo. Binawi po ng tore and then B5. Napakaganda po ng B5. Kasi may magandang play dito si Wesley. Ang tanong, papayagan niya bang siya lang? Siyempre, gagawa ng play sa kabilang side, ito pong white para mabuksan yan. So, ang ginawa ni Wesley, nag-knight E7, kinapture yung pawn, binawi po ng pawn, and then nag-win lang doon. Matindi yung pasok na gagawin, sir. Kaya napilitan, bumalik yung tore. Nag-win lang sa C4 na tinirahan ng rook C8 at biglang lumamang si Dominguez. At lamang pa rin sa oras si Dominguez. Ang bilis tumira ni Dominguez, grabe. So, pagkatira mo yan, nag-A5 ay yun, Talagang napako na ito na weak. Hindi pa lang pwedeng kainin agad dahil may discovery. Kaya tinulak muna yung pawn, napako na. And then tinirahan ng Queen F6. Nag-rook lang po sa B1. Lamang na daw po yung puti dito. Tumira po ng D4 para manggulo si West. Pero Queen lang po sa may A4. Good move pa rin na tinirahan ng Bishop C4. D4 naman ang galing ni Dominguez. Lamang pa rin siya sa oras, tapos lamang siya sa posisyon. So, ang ginawa po dyan, Bishop D6. Pagka Bishop D6, nag-rook lang sa may E1. At ang mga threat po niya, pag kinapture mo, magtutulak
si Wesley napanight na lang po sa G6 to defend the pawn on E5 na kinapture yung D5, binawi, and then nag-queen C6 na mali. Lamang pa rin si Dominguez sa oras. Pero ibabalik lang po natin, ang tira daw is queen dito. Yun ang pressure. Anong pinagkaiba? Pag dito ka pumunta, may knight E7. Pressure na, may depensa pa. Equal na naman daw. So, ang ginawa po niyan, tinakes na kung saan equal lang daw kung ang gagawin ni Wesley, ititakes na po ito. But for some reason, Wesley So decided na eto gusto kong gawin. Para may pressure doon, maghahamon tayo, mawawala yung reyna eh. O kaso hindi kinapture, tumakbo lang. So napilitan queen doon. Kailangan talagang hamunin yung reyna. Kasi nga, hindi maggalaw-galaw po yung... Kasi nga, napakalakas na binibigay na pressure ng reyna, pero mali pala yan. Ibalik natin, no? Ang tamang tira daw, bishop d6 na lang. Bishop d6, wag mo na ipilit ipalit, tapos saka mo siguro itulak. Yun na lang daw po. Anyway, nag-queen d6 si Wesley kasi tab lang kailangan niya. Pag nagkapalit-palit, okay na. O kaso, yung ganitong position daw po is lamang ang white. So, tinira po dito, queen d3, na tinirahan ng rook d8, nag-knight doon, na kinapture ni West na mali, pero anong magagawa nyo? 10 seconds na lang yan or 11 seconds tapos 18 seconds. So, kinapture po ng pawn and then nag-knight doon o hinihit yung dalawang pawn na dinipensahan yung isa. Binigay na po yung pawn sa E5 na kinapture ni Wesley. Kaso, may knight G5 pala yan. Mamatihin si West. No? Ang malupit yan, pag nag-G6 ka, baka sundutin ka ng ganun, may sacrifice, mati pa rin. Kaya napilitan, ipalit yung reyna, takes, and then nag-knight doon, hitting the rook and the pawn. 5 seconds versus 14 seconds, equal daw. So, tumira po ng ganon. Tumulak ng pawn. Nag-knight sa may C5 or C4. Nag-knight doon, hitting the pawn ng G6 na dinepensahan ng king. And then, bumalik yung kabayo. Tinulak ni Wesley yung pawn. So, ang ending, bigla-bigla, Wesley So, 1 pawn up na. Slightly better pa. Tabla lang kailangan niya. Anong nangyari? Walang oras eh. Tumira doon, tumakbo. Tumira doon, hitting the pawn, tinulak yung pawn. Ayun, sa'yo na yan. O, gumanon. Ako po, gustong matiin mga sir. Persadong bumalik. Pero pagkabalik, wala. Depensado na yan. Gumanon, kumapture, in A3 lang. Tumira ng ganon. Tinulak yung pawn na mali pa daw. Grabe naman yan, sir. Ang hirap naman makita ng tamang tira. Ang tamang tira, immediately pumunta nga na dito. Para pagkatulak mong ganon, makakaganon ka kaagad. Tapos may ganon, lamang winning dahil sa pass pawn. Pero wala kasing oras, instinct mo itulak agad. Anong problema? Pagkatirang ganon, hindi madepensahan, sir. Kasi pagkabalik niya ay yun, bumagsak. So, ang ending na 1 pawn down pa siya. At eto nga, mali pa daw ang knight F5. Balik natin, no? Ang tamang tira is knight B5. Bakit? Kasi po, babagsak na yung pawn talagang binibigay niya. Kaso, pagkatira kasi ito, looking good sana, ang problema, may defense ang ganon. So, what's the difference kung magna-knight po siya sa B5? Wala kasing oras, no? Pag gumanon, may knight C3. Hindi mabagsak yung pawn. Madidepensahan niya na ganon. Big difference. So, ibalik natin doon. Grabe kasi. Walang oras eh. Gumanon. Pam. Wala. Nag-losing na naman. Bumagsak yung pawn na 1 pawn down. Tama depensa lang. Pero may pagka-drawish pa rin to, no? Inatake, tumakbo, gumanon ang knight, inaatake yung tore. Siyempre, dapat iiwas mo, di ba? Pero tingnan nyo ginawa ni West. Sabay resign. Ang lungkot ang mangyayari. Puro tabla yung laban eh. Tapos kung kailangan itabla mo na lang panalo ka na natalo pa. Grabe naman yun. Ang lungkot. Grabe kalungkot. And West is so resign. Bakit? Kakainin lang yan Tapos rook B2. Takes ka. Dito siguro. Takes. Wala. Sakit. Kaya niya kainin yan panalo pa rin. Anyway, yan po ang nangyari. Natalo si Wesley. So, ang tanong, ano po nangyari sa ibang matchup? Tingnan po natin yung bracketing.
Ayan, so panalo si Hikaru kay Abi Man yung mission. Nag-tiebreak din po sila. Umabot sila ng rapid tiebreak or blitz tiebreak. Sa blitz sila nagkapisakan. Wesley, talagang umabot ng rapid eh. Ganon din ang nangyari kay Lebon at kay Sam Sebian. So umabot din po sila ng blitz tiebreak at si Fabi umabot lang ng rapid tiebreak. So ayan po yung mga nag-move on. Ngayon, naasan mapupunta si Wesley sa losers bracket na kung saan kalaban niya si Mishra and then si Sam Sebian laban kay Robson. Sa losers bracket po, ang labanan po dito 25 minutes plus 10 seconds increment, dalawang laro. And then pag nagtabla, mapupunta sila sa blitz. Parang ganun po yan. So abangan natin, may pag-asa pa si West. Grabe naman yun. Grabe, no? Lungkot. Yung tabla na lang kailangan mo, panalo na, tapos doon pa yung hindi natatabla. Anyway, ganyan po talaga ang chess. Hindi ganun kadali. Abangan po natin masusunod na laban. Muli ito po yung Coach PD Master, Daniel Causo, hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Thank you po sa support. That little mouse, 'cause I'm an albatross.